May mainit na naman tayong balita tungkol sa isa sa mga paborito nating coin na si XRP. Nitong mga nakarang araw ay umingay na naman ang pangalan ni XRP matapos kumalat ang balita na si Ginoong Chris Larsen mismo, ang chairman ng Ripple, ay nagbenta ng halos $200 million na halaga ng XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Pero teka, wag muna po tayong kabahan. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung ano nga ba ang epekto ng pagbebentang ito ni Ginoong Larsen. At titignan din natin kung dapat ba tayong mag-panic sell o may dahilan ba para manatiling kampante. Ibabalik din natin ang alaala kay Ginoong Jed McCaleb, isa ring co-founder na minsan nang nagbenta ng bilyong-bilyong XRP noon. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan. Bakit nga ba nagbebenta si Ginoong Chris Larsen ng kanyang XRP? Ayon po sa mga datos mula sa blockchain, si Ginoong Chris Larsen ay nagpadala ng malalaking halaga ng XRP papunta sa iba't ibang centralized exchanges nitong nakaraang 10 araw or 10 days. Umabot ito ng halos $200 million kaya't bumagsak ng 17% ang presyo ni XRP. Marami ang nataranta. May ilan na nagbenta agad. May iba namang nagtanong, kung si Ginoong Larsen mismo ay nagbebenta, dapat ba tayong mag-alala? Pero ang tanong dyan ay ito, automatic bang bearish sign kapag may insider na nagbebenta ng tokens? Ang sagot po dyan ay hindi palaging totoo. Ano naman ang koneksyon ni Ginoong Jed McCaleb sa issue na ito? Pinaalalahanan tayo ng isang analyst na kilala sa pangalang Dark Defender tungkol kay Ginoong Jed McCaleb. Kung matatandaan po natin ay si Ginoong McCaleb ay siya po ang co-founder din ng Ripple at dating Chief Technology Officer. Nang umalis po siya noong taong 2013 ay may natanggap po siyang 9 billion na XRP. Pero dahil sa legal na kasunduan, naging unti-unti ang bintahan niya ng kanyang XRP mula 2014 hanggang 2022. Ang tanong, nawasak ba ang presyo ni XRP noong mga panahong iyon? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay hindi. Kahit nagbenta si Ginoong McCaleb ng kanyang 266 million XRP noong taong 2020 ay nananatiling matatag si XRP. Sa katunayan, kung hindi niya agad ibinenta ang kanyang tokens, ay aabot sana sa halos $940 million ang halaga nito ngayon. Ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa kasalukuyang sitwasyon? Ayon po kay Dark Defender ay wala raw tayong dapat na ikabahala. Sa kabila ng malakihang bintahan ni Ginoong Larsen ay nananatiling matatag ang market. May mga historical proof na rin tayo mula sa kasaysayan ni Ginoong McCaleb na kaya ni XRP na makabawi kahit gaano pa kalaki ang pagbebenta ng mga insiders. Ang mahalagang tandaan natin ay ito. Hindi po palaging masama ang bintahan ng mga insiders. Minsan ay bahagi ito ng kanilang diversification o rebalancing ng kanilang portfolio. Matapos pong bumagsak ang presyo sa $2.95 nitong nakaraang Huwebes, ay unti-unti namang bumabalik ang sigla ni XRP. Sa kasalukuyan ay umaabot na ito sa $3.20 at meron na po itong 3% na pagtaas sa nakalipas na 24 oras or last 24 hours. Ito ay malinaw na indikasyon na hindi po nagpanik ang karamihan ng mga investors. Ibig sabihin ay unti-unti na rin tayong natututo bilang isang
community. Ngayon ay gaano pa ba kalaki ang hawak ni Ginoong Chris Larsen? Kahit nagbenta na po si Ginoong Chris Larsen ng halos $500 million mula January hanggang ngayon ay mayroon pa rin siyang natitirang higit $9 billion na halaga ng XRP. Oo, sobrang laki pa rin ng hawak niya. Pero ang katotohanan ay hindi naman niya ito ibinenta lahat ng sabay-sabay. Dahil dyan ay marami ang naniniwala na hindi ito panic move, kundi plano at maingat na pagbibenta. Ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay madalas po tayong natitinag sa mga ganitong balita. Pero ngayong may sapat na tayong kaalaman tungkol sa nangyari kina Ginoong McCaleb noon, at ngayon naman ay kay Ginoong Larsen, ay may aral tayong dapat buuin. Ang aral ay ito: hindi lahat ng insider selling ay sinyales na babagsak na ang coin. Sa katunayan ay kaya nating gamitin ito bilang oportunidad para bumili sa mas mababang presyo, lalo na kung naniniwala tayong may solid na future itong si XRP. At bilang panghuli, sa totoo lang ay bilib ako sa resilience ni XRP. Sa dami ng kanyang pinagdaanan mula po sa SEC case, sa bear market, hanggang sa insider selling, ay nananatili siyang isa sa top cryptocurrencies sa buong mundo. Oo, may bentahan. Pero kung titingnan natin ang long term, mas malaki ang potensyal ni XRP. Huwag lang tayong basta-basta magpadala sa fear or takot. Dapat may strategy po tayo, mag-research, at higit po sa lahat ay may tiwala tayo sa plano natin bilang investors. Kaya yan ang dapat po nating gawin ngayon, ay hindi ang mag-panic sell, kundi ang pag-aralan ang galaw ng market. Tignan po natin kung saan papunta ang trend at huwag lang tumingin sa iisang balita. Lagi po nating tandaan na ang crypto ay long-term gain. Kung ang mga insiders tulad ni Ginoong McCaleb ay nakalabas na ng paunti-unti at hindi bumabagsak sa XRP, malamang ay ganun din ang mangyayari sa kaso ni Ginoong Chris Larsen. Kaya sa susunod na may makita tayong malaking pagbebenta mula sa loob, huwag po tayong basta magpanik. Mag-isip po tayo, mag-research at planuhin ang ating mga hakbang bilang responsableng crypto investor. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.